Lods at good evening. At ito, welcome back sa Timothy channel. So ngayon may pumasok na mag-KTS sa atin, ano. So ito yung content natin ngayon. Magre-repair tayo ng KTS 1575 galing ibang technician. So ayan, wala na yung kanyang charging port. So hiniram daw to ng kanyang kapitbahay ata nung sinauli ay ganito na yung pinalit wire. So pina-repair ata sa ibang technician, ano. Or sila lang gumawa, siguro natanggal, so, kaya yun in-improvise. And then ito yung nangyari sa loob. Yan, sunog yung kanyang charging IC. Kasi nga mga lods ay in-improvise nila itong ito, pinuto nila yung battery. Then yung socket ng battery, ayan, dito sila nagdirekta ng charger. So pinasok nila dito, so which is hindi pwede. Ayan. So yun, sunog yung nag-backfire yung 5 volts sa ating kasi 3.7 lang yung volt battery, no. Yan, putok na putok. So ito yung gagawin natin. So ayan, subukan natin 'to palitan. So meron pa ako isang natira. Nag-order naman ako 40 pieces na 2-sis, So ayan, meron pa ako isang piraso, swerte niya. So may natira pa sa atin isang piraso. Ayan, So ito, at check natin tong battery niya kung buo pa. Hiniram nung sinauli. Yan na ba yung problema sa mga nanghihiram, pagbalik sa iyo yung gamit ay wala silang kumbaga careless, So at nung nagka-short na itong mga dito, itong sensor na ganyan na yan. Kanina pag open natin, so inayos ko lang, baka madali din tayo at hindi natin mapansin. So ayan, ito, continue na tayo. Bago natin ito simulan mga lods, ay baka hindi ka pa nakasubscribe dyan, pa-subscribe na po at pakihit na notification bell at ilagay sa all, So ayan, thank you sa aking mga bagong subscriber at ang mga bagong suki dyan, mga suki na, mga veterans, mga master tech at mga newbie tech at yung mga hobby tech, customer tech. So ayan, enjoy sa aking channel, kahit pa paano, okay lang, at least totoo kayo dyan na nanonood sa ating video. So kalaunan ay mapapansin din yung mga video natin dyan sa mga newbie tech natin. So kuha lang kayo idea. So ito, tatanggalin natin to. So wala namang history ng repair. So yun, sinubukan pala nila itong jumper, So pinagawa nga nila talaga to sa technician mga lods. So yarn. So tuklap na yung niya. So ito, continue lang tayo at tatanggalin ko muna itong board. So ito mga lods, at re-repair natin. So ito, tester muna natin yung kanyang battery kung buo pa. Sana buo pa ito, So lobat 3.2. So palitan lang natin ang battery yan. Kuha tayo bagong battery, So ito, ayusin muna natin to. Palitan muna natin ang kanyang charging IC. So yun, baka gusto yung video natin mga lods, ay huwag kalimutang i-like yung ating video. So sa pagtanggal, bilis lang to mga lods.
So gamit lang tayo headset para ano, para marinig niyo yung boses natin kahit medyo malayo tayo, no. So pagtanggal mga lods, dito lang, itong dito. Nakita niyo man sa iba kong video, no. Bilis na ito tanggalin. So dandahan nga lang, ano, baka masali yung ano, masama yung mga maliliit na resistor. So ganun lang kadali mga lods. Then pagkatapos ay tester natin yung ano, tester natin yung ating ito, yung mga capacitor dyan, itong mga maliliit, itong dito. Ayan, tester natin to, no. Yan, kung saan tayo nagbunot ng charging IC yan, maliliit na mga yan. Tester natin yan. Excuse me. So tingnan natin. So ito, may regalo sa atin ng tester. Thank you talaga. Nasunog kasi yung bago kong biling ganito mga lods. Hindi ko na talaga ma-repair yung ano, yung dito sa kanyang k ohms, no, sa kanyang resistance. Na talaga siya ma-repair. Sunog na yung ano niya, naputol sa loob yung mga circuit line, pinagdugtong ko, wala pa rin nangyari. Ang gumagana na lang sa kanya yung AC, DC at saka yung dito, yung DC ampere. Pero yung dito sa resistance wala na. So ayun, binigay ko na lang din sa kapwa tech kasi yung sanwa niya na luma ay siraan din yung dito. Tapos luma na yung casing. So ayun, binigay na lang din natin. So ito, niregalo din. So thank you talaga, no. Tester na natin. Kung may reading yan baliktaran ay palitan. Pero kung wala ay buo pa yan. So walang reading. So yun, kasi capacitor to. Itong dito sa ilaw resistance, okay lang yan. Itong maliit, reverse, okay, so walang problema. So lagyan natin ng bagong ano, ng bagong charging IC. And then yung polarity ng ating charging IC, huwag kalimutan ano, ayusin natin kasi ulitin na lang natin yan at kung saan lang yan didikitan. So yun, initin natin ulit. So yan. So hinangin na lang natin para ano, sure ball talaga. Pero dumikit na yan. Yun o.
Then next natin yung kanyang charging port. Ang problem natin dito is lifted na. Pero kaya pa yan. Naingay si Maki natin. Nood ng YouTube. So jumper na din pala to. Pero magaling din naman ata yung unang nag-repair. Hindi ko na matandaan kung ako ba gumawa nito. Parang ako ata. Yun nga lang, in-improvise nila. Parang ako ata nag-repair nito Kasi iniwan lang to dito. Hindi ko kilala sino may-ari. Iniwan lang sa misis natin. Baka ako nag-repair nito. Tapos nung nasira, ay sa iba pinagawa. Siguro, baka nagtitipid. Kasi siningil, parang ako ata talaga nag-repair nito. Nasira dito is itong charging ata. Ang pinaka-charging niya. Tapos ginamper ko lang. Jumper yung pinagano ko lang yung pin kasi nga lifted ata. Parang ako nag-repair nito. Alala ko na tuloy. Ayun nga lang in-improvise nila. Siningil ko sila dito ng ano ata mga lord. Ng matandaan ko 400. Kasama ata yung battery. Hindi ko alam, hindi ko matandaan kung pati battery ba pinalitan natin. Basta yun na yun siya. Parang ako ang tumira nito. Tayo ng ating charging so marami tayo naubos na kakapalit so kasi marami akong ni-repair kanina pangatlong araw ko na ngayon sa repair doon sa town marami akong ni-repair na KTS ito dami kong balik na naman ako bukas doon. Iba na naman yung ibang tindahan naman. Yata ito sa kanya. Ito, meron pa. So, tignan natin kung nakikita ba yung ginagawa natin. Kita pala yun. So lagay tayo ulit ng charging port kasi ayaw ni customer ng wire yung nakakabit kasi pangit daw tignan kasi nga hiniram pinaripir sa iba at kinonvert na lang baka doon na sa ating kaibigan sa town. Then testing kung magkasya sa butas. Ayun, nagkasya sa butas. Next move natin, lagyan natin ng lead. Ganito, dito. Hihinang natin to. Yung positive natin. Init. Dikit sa isang pins.
Ayan, dumikit na. Double check natin. Ayan. Dumikit na nga siya. So, balik na natin. Lagyan ng lead. Yun, dumikit na. And then, kabila. Lagyan ng lead para matibay. Grabe na, tuklap pa rin. Tuklap pa rin yung ginawa natin ng una. Then dito lock niya sa ating paa ng ating charging port. So ayun, ano pa natin, kailangan rin ng konti para lutong-luto talaga. Init. So testing natin sa charger kung iilaw yung ating indicator. Walang battery, no? Subukan muna natin. Ayun, nag-blink mga lods. So palitan lang natin ng direkta ng battery yan sa customer. So meron tayong battery dito. So, original to. Pababayaran lang natin sa kanya to. Kasi ito sa kanya ano lang to, local. Ito bigat, doble yung bigat nito. Ito yung sa kanya original, and then ito yung mga gawa nating battery. Ako lang gumawa nito mga lods. So original to. So tignan natin kung hindi uusok. Ayun, wala namang usok. Ayun, may power na. Then testing natin, i-charge. Ayun, charging. So ayan, nagilaw na siya. So ito, testing natin kung tutunog. So yan lang yung ano niya, problem. So yung mga ibang ano ko dyan, ano, pili-pili kayo ng ano, hanap kayo ng matitinong technician. Or wag na kayo magpahiram para hindi na kayo magkapag para yung gamit ninyo sa kakahiram. Pag hindi ka rin kasi magpapahiram mga lods, ay sabihan ka madamot. ikaw pa yung magiging may kasalanan. Pag hindi naman isauli, ikaw din may kasalanan. Galit pa yun sa'yo pag kukunin mo na. Gusto ata ibigay na lang. Ayan, nakagasto na tuloy siya. Hindi naman yung may-ari na, hindi yung naghiram ang gumastos, yung may-ari na yung gumastos. So may tama na yung battery niya kasi nga in-improvise na nung una tong ano. Bilis na lang yung malobat, 100%. Marami na akong na-counter na ganyan, improvise. Lalo na hindi pa naman na original yung battery. Ito, balik sa dating setting niya.
May charging port na naman. Grabe naman kung matanggal pa yan. Baliktad ata yung pagkatulak. So lagay natin tong battery natin. Pitin lang natin ulit. Ito ba yung battery niya? Tama man. Ito pala yung lock ng battery niya. So ito susumuot natin. Ayun. Testing natin sa kanyang box. Ilaw niya. Yun yung mic. Speaker natin. Twitter. Then speaker. So testing natin. Ayun. Tumunog na agad. Putol na yung antena pala. Ayan. Paano ba ito pailawin? Ayun. Ayan siya mga lods. So USB gamitin natin kasi may copyright mga tugtog sa item. Dami kong battery mga lods, oh. Yung pa, charge ko yung iba. Ito wala na to, sira na. Yung sa mga nire-repair natin yung mga Bluetooth speaker. Dami kasing papa-repair dito. Ito, tatapusin na natin yung video mga lods, ano? Kaya hanggang dito na yung video natin. So, dana tayo sa ating ginagawang repair, ano? So, ayan. At,
Thanks for watching mga lods. Sana may na-share ako sa inyo idea kung paano yung ano. Charge pala natin. Baka hindi mag-charge na close na natin. So yan, yung mga hindi pa nakasubscribe dyan mga lods, baka naman pasubscribe na sa Gimanting channel ano. So yan, nag-charge na siya. Ayan o. Yun. Okay, condition na ulit. So yan, thanks for watching mga lods. KTS 1575. Bye bye mga lods.